Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Isa marahil sa mga hindi alam ng aking mga kaibigan o yung malapit sa akin na aking ipinagmamalaki ay ang aking pagiging certified mama's boy. Legit. And I am proud. Nasabi ko to sapagkat sa kultura po nating mga Pilipino, hindi po maganda yung ating pagtingin at pagkilala sa mga taong tinuturing nating mama's boy. Bakit? Sapagkat ayon sa ilan, kapag daw ang isang lalaki ay mama's boy, ibig sabihin siya'y sunod-sunuran sa kanyang nanay. Malaki na, may edad na, wala pa rin diskarte sa buhay. Hindi makapagdesisyon, kaya't laging umaasa na lamang sa kanyang nanay. Subalit, mga minamahal ko mga kapatid, ang isang mama's boy o daddy's girl na matatawag ay yaong anak na marunong gumalang at magmahal sa unang babae na kanyang nakilala. Walang iba kung hindi ang kanyang ina. Kung ako ang inyong tatanungin bilang mama's boy, ang unang babae na nagpatibok ng aking puso, walang iba kundi ang nanay ko. Ang nanay ko rin ang aking first kiss. Ang nanay ko rin ang siyang nagtaguyod at tumulong sa akin mula nung ako ay bata, magpasa hanggang ngayon kahit ako ay pari na. Tunay ngang ang mama's boy ay ang lalaki o anak na gumagalang, nagmamahal at nagpaparangal sa kanyang ina. Naging bahagi ito ng aking pagninilay sapagkat ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay, bagamat ito ay linggo ng mabuting pastol, isang mabuting pastol din ang ating pinararangalan, ang katauhan ng ating mga ina bilang ilaw ng tahanan. Malimit sinasabi natin, mothers know best. Alam daw lahat ng nanay ang maraming bagay. Why? Because they know best because they use not only their minds, not only their intellects, but also they use their hearts as well. Gamit ng nanay bilang sandata upang maging mabuting nanay, hindi lamang yung kanyang isip, kundi gamit ng bawat ina ang kakayahan ng kanyang puso upang itaguyod ang kanyang pamilya. Nung bata po ako, takot na takot akong magsinungaling sa harapan ng nanay ko. Bakit? Sapagkat alam niya kapag nagsasabi ako ng hindi totoo. Alam na alam ng nanay ko pag may problema at pinagdaraanan ako. Ang nanay ko alam na alam kapag may iniinda akong sakit. Alam ng nanay ko ang lahat tungkol sa akin. Tunay ngang mothers know best because they use not only their minds but also they use their very hearts. Ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay na tinatawag nating Good Shepherd Sunday, this Sunday is not only devoted to all pastors who became shepherds, but also this Sunday is dedicated to all of our mothers who are also in one way or the other became shepherds for all of us. Kaya nga po, ano po yung hamon ng ating pagdiriwang? Hinahamon tayo ng ating pagdiriwang hindi lamang upang maging mabuting tupa ng ating mabuting pastol, kundi ipinapaalala sa atin tayo rin pwedeng maging mabuting pastol sa bawat isa kung ating tutularan ng ating mabuting pastol sa paggamit ng ating puso. 3 bagay upang magaya natin ang ating mabuting pastol sa pagpapastol natin sa bawat isa. Una, we must use our hearts to listen. Gamitin ang puso upang makapakinig. Alam niyo, ang nanay ko po ay isang Kapampangan. At isa po sa mga bagay na aking unang napakinggan o narinig sa kanilang pakikipag-usap sa mga Kapampangan ay yung salitang paano makinig. For us Tagalogs, to listen in Tagalog is makinig. Pero kakaiba sa mga Kapampangan. To listen for Kapampangan is makiramdam. Ibig sabihin, sa mga Kapampangan, makikinig ka gamit hindi ang tenga,
kundi makikinig ka gamit ang iyong puso. Kaya alam niyo, sa murang gulang, isa po sa mga tinuro ng nanay ko, sabi ng nanay ko, anak, kapag marunong ka magmahal, dapat handa ka ring makinig. Ginamit niyang halimbawa ang aking dalawang maliit na tenga. Ang sabi niya, kapag ang tenga mo, pinagdikit mo, makakabuo ka ng isang hugis puso. Subukan nyo pagkatapos ng misa natin, tagpasin nyo yung mga tenga ninyo, pagdikitin, at masasabi ninyong, hindi tayo binabarbero ng nanay ko. Ang pusong marunong magmahal ay isang puso na handang makinig. We can also become a good shepherd in our own little way if we use our hearts to listen. Pangalawa, we must also use our hearts not only to listen, but use our hearts to know. Upang malaman, gamitin ang kalooban. Isang manunulat ang minsan nagsabi, the best memory bank is not the mind, but the best memory bank is inside the heart. At totoo naman, dahil darating po yung panahon na magiging kabisote tayo, darating yung panahon na magiging ulyanin tayo, at makakalimutan natin ang maraming bagay, mangyayari iyon, pero hindi sa memorya ng ating mga puso. What we have placed inside our minds may be gone in a few years from now. But what we have placed inside our hearts will stay until even we are gone. Minsan po akong umate ng isang birthday party ng isang lolo na nagdiriwang ng kanyang birthday. 97 years old na po siya. At si lolo mayroong dementia. Sa katunayan, hindi po niya matandaan ang pangalan ng kanyang mga anak. Pero nung tinanong ko siya, sabi ko, masaya po ba kayo ngayon? Alam niyo po, sabi niya, hindi nga niya alam na birthday niya. Ang sabi lang niya, Father, masaya ako sapagkat kompleto ang aking pamilya. Ang isip maaaring makalimot, pero ang puso laging nakakaalala. And just like this old man, his memory may no longer be there. He's no longer sharp in his thinking. Hindi na nga niya alam ang kanyang birthday at edad. Pero nung araw na iyon, masaya siya sapagkat kompleto ang kanyang pamilya. Ang pamilya na hindi kayang kalimutan ng kanyang puso. That is why, my dear friends, it is a second way for us to become also a good shepherd. We must use our hearts so that we will know. Because the best memory bank is not inside the mind, but the best memory bank is right within our hearts. At ang pangatlo, we must use our heart to follow. Ang puso, ginagamit din naman natin sa pagsunod. Bakit? Kapag sumunod ka ng walang puso, ang tawag dito, hilaw. Sapagkat ang taong sumusunod, bumubukal sa kanyang loob. At ang taong ayaw sumunod, kuminsan ang tawag natin, matigas ang ulo. Pero sa mas malalim na pagtingin, ang isang taong hindi marunong sumunod, hindi lamang simpleng matigas ang ulo, kundi matigas ang puso. At ang pusong matigas, hindi lamang yan handang magmahal o hindi marunong magmahal, kundi ang pusong pinatigas ng kawalan ng pag-ibig, hindi rin kayang sumunod. Hindi rin kayang maglingkod. Bukas, bilang isang sambayanan, haharap tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating buhay at kasaysayan. Sapagkat pipili po tayo ng mga pastol na magsisilbing gabay natin, hindi lamang upang tayo ay alagaan, kundi upang ihanda ang ating daan patungo sa kung ano ang plano at kalooban ng Diyos para sa atin. Mga minamahal ko mga parokyano, isang pakiusap. Sa inyong pagboto bukas, huwag lamang gamitin ang isip. Paandarin ang puso. Huwag lamang bumoto ng politikong sumasayaw-sayaw. Huwag lamang pumili ng politikong nag-aabot ng ayuda. Huwag lamang pumili ng politikong bumabalik upang maglingkod. Piliin ang politiko na may puso,
na handang paglingkuran at mahalin, kagaya ni Jesus, ang kanyang sinumpaang tungkulin at kawan. Bakit ko po ba nasasabi ito? Alam niyo bilang inyong kura paroko, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, maraming pumipila sa ating opisina. Bakit? Hindi naman para magpamisa, kundi upang humingi ng tulong. Marami po tayo mga kaparokya na nahihirapang magpa-ospital sapagkat walang pera. Marami tayo mga kaparokya pumipila sa PGH, sa health center para makakuha ng libreng gamot. Kaya siguro po mga minamahal ko mga kaparokya, bukas pipila tayo at pipili ng bagong mga leader na mamumuno sa atin. Isaalang-alang yung mga mahirap sa ating pamayanan. Huwag lamang pumili ng sikat. Huwag lamang bumoto ng nakapag-abot ng ayuda. Huwag lamang pumili dahil sa utang na loob. Tandaan natin, isang mahalagang kapangyarihan ang ibinibigay sa ating mga kamay, ang pumili ng isang pastol. At ang pamantayan natin, ang pastol na kagaya ni Jesus. Isang pastol na hindi lamang ginagamit ang isip, kundi ginagamit ang puso. Isang pastol na handang alamin ang ating kalalagayan dahil mayroong malasakit para sa atin. Isang pastol na handang sundan ang yapak ng pinakamabuting pastol, walang iba kung hindi si Jesus. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung ating ipagdasal. Nawa pagkalooban tayo ng Panginoon ng mga mabubuting pastol na hindi lamang matalino, kundi marunong. Hindi lamang mabait, kundi mabuti. Kundi pagkalooban tayo ng mabuting pastol na handang sundan ang kalooban ng Diyos. Amen.